Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Babaeng tumatawid sa pedestrian lane nagulungan ng closed van sa Lawag City. Insidente sa pool sa CCTV. Maliit na gasolinahan at convenience store sa Lingayen, Pangasinan nasunog. Ilang nicho sa isang sementeryo sa Dagupan City gumuho. At mahigit 120 barangay sa La Union na nanatiling walang supply ng kuryente. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nahulikam ang pagbangga ng closed van sa isang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Lawag City noong Huwebes ng hapon, July 31. Makikita sa video ang babaeng dumadaan sa pedestrian lane at habang nasa gitna ng kalsada, biglang lumiko ang closed van at nabangga ang babae. Natumba ito at nagulungan. Agad namang tinulungan ang biktima at itinakbo sa ospital na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa pulisya, sumailalim sa X-ray at CT scan para matukoy ang kalagayan ng biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Napag-alaman na nakapag-usap na ang mga sangkot sa insidente. Nangako raw ang driver ng closed van na tutulungan sa gastusin sa pagpapagamot ang biktima. Nasunog ang isang maliit na gasolinahan at convenience store sa Lingayen, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Makikita sa videong ito ang paglamon ng apoy sa isang portable gas station at ang kalapit nitong convenience store sa Barangay Dulag, Lingayen, Pangasinan, mag-aalas 9 ng umaga noong Sabado. Sa laki ng apoy, pahirapan ng mga residente sa pag-apula ng sunog. Naglalagay po kasi sila ng bagong stock dyan po sa gasolinahan. Tapos yun nga po, may tumagas na gasolina. Kinabahan daw si Enrique kaya gumilid. Pinapandar niya yung battery ata para mag-pump yung tapos doon na po nag-umpisa yung sunog. Nag-spark po. Ang tumagas na gasolina umabot sa katapat nitong convenience store. Nasunog ang halos lahat ng paninda, kabilang ang daan-daang sako ng bigas. Damay rin sa sunog ang elf truck at motorsiklo na nakaparada sa gasolinahan. Tumagal ang sunog ng 15 minuto bago ideklarang fire out ng mga rumespondeng bumbero. Iniimbestigahan pa ang totoong sanhi ng sunog. Wala pang pahayag ang may-ari ng gasolinahan na dinala sa ospital matapos magtamo ng sugat sa insidente. Stable naman ngayon ang lagay nito. May naitala po kami isang injured yung may-ari po kasi siya po yung driver that time and then isinugod siya sa pinakamalapit na hospital. Tumanggi ring magpaunlak ng panayam ang may-ari ng convenience store. Inaalam pa ang kabuang halaga ng danyos sa insidente. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Patay sinding supply ng kuryente naranasan kagabi sa ilang lugar sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. 5 beses naranasan ng patay sinding kuryente kagabi sa bahagi ng barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan. Abala ito para sa ilang consumers, gaya ni Janet Soriano na meron pang toddler o batang anak. Wala po silang electric fan, minsan umiiyak yung mga bata. Inaalala naman ni Aling Lolita ang kanyang magiging electric bill at magiging kanilang appliance sa bahay. Dahil daw kasi sa patay sinding kuryente ay baka tumaas ang kanilang bayarin. Nangangamba din siyang masira ang kanilang appliances. Andyan kami sa taas. Bakit na ganyan? Walang kuwanang signal. Sabi ni yung apo ko, biglan walang ilaw. Minsan si sweet, minsan wala. Paliwanag ng Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco, equipment failure ang dahilan ng naranasang patay sinding supply ng kuryente. Sa nakalipas na 2 araw ay biglang tumaas daw ang demand sa supply ng kuryente at posibleng hindi kinaya ng feeder, kaya nagkaroon ng problema sa protective fuse. Nung una, pinalitan lang yung pumutok na fuse. Ngayon, after mapalitan, isinwits at
for how many seconds or minutes nagkaroon ng defect ulit, kaya nag-off yung ating maintenance, napalitan yung buong assembly. Hindi rin naman umano magdudulot ng bigla ang pagtaas sa konsumo ng kuryente at pagkasira ng appliance ang patay-sinding kuryente. Samantala, walang inaasahang pagtaas o pagbaba sa singil sa kuryente ngayong Agosto ayon sa Sinpelco. Pero sa kabila nito, ang patuloy na panawagan sa pagtitipid at responsableng pagkonsumo sa kuryente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Gumuho naman ang ilang nicho sa isang sementeryo sa Dagupan City matapos ang mga naranasang pag-ulan. Narito ang report. Dahil sa hagupit ng mga nagdaang kalamidad, nasira ang ilang nitso sa isang independent cemetery sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Hindi bababa sa 14 na nitso ang gumuho noong kasagsagan ng bagyo. Agad namang inireport sa barangay at inayos ang mga labi na nasa loob ng mga gumuhong nitso. Isinilit sa plastik ang mga buto ng mga yumao. 4 sa mga ito nakuha na ng kani-kanilang mga kaanak. Ang ilang buto itinabi sa gilid at hinihintay na kunin ng kanilang pamilya. Samantala, hindi pa ginagalaw ang 2 nasirang kabaong na ito dahil sa pangambang gumuho pa ang bahagi ng nitso. Makita nila kaagad yung kanilang mga bangkay. Kung gusto nilang kunin, pwede naman nilang kunin. Kung gusto nila dito pa rin natin ilalagay. Sa likod mismo ng sementeryo, nakatirik ang ilang kabahayan na bahagi na ng katabing barangay ng Tapuak. Nadamay ang bahagi ng isang bahay sa pagguho ng mga nitso. Gagawin po nila, pero sabi ng kwan, kasi kausap nila yung hipag ko. Bago gagawin po yan, yung gagawa na sila, mauna po yan. Nagkalat din sa lugar ang ilang mga ipinabaon na gamit ng mga yumao. Makikipag-ugnayan ang Barangay Council sa LGU upang maiwasan ang mas malala pang pwedeng mangyari sa sementeryo sa pagtama ng kalamidad. Yun nga, inayos nga nila kung makikita natin, pero ito talaga is kailangan na nating aksyonan na sana yun nga, yung i-demolish na para maayos na. Tinatayang dekada 80 pa ang sementeryo, pero taong 2015 daw noong ipatayo ang apartment type na mga nitso na ngayon ay naging himlayan na ng mahigit 200 mga labi ng mga yumao. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, itinigil na ngayong araw ng San Roque Dam sa Pangasinan ang pagpapakawala ng tubig. Sa kasalukuyan, nasa 275.29 meters ang water level nito. Samantala, 2 dam pa rin sa Luzon ang patuloy na nagpapakawala ng tubig. Ngayong araw, as of 8 a.m., isang gate pa rin ang nakabukas sa Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet. At 2 gates naman sa Binga Dam sa Itogon, Benguet. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ang presyo ng siling labuyo sa Calasiao Public Market tumaas at pumapalo na sa 500 pesos ang kada kilo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos ang halos 3 linggong tuloy-tuloy na pag-uulan, apektado na ang supply ng sili. Ganon din ng iba pang klase ng gulay na ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Kapansin-pansin, nakukonti lang ang laman ng isang plastic ng siling labuyo na nagkakahalaga ng 10 piso. Kulang daw ang supply kaya mataas din ang presyo ng siling labuyo na pumalo na ngayon sa 500 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang linggo na 150 pesos lamang. Tumaas din ang presyo ng siling haba na ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo kumpara nung nakaraang linggo na 30 pesos lamang. Parang po ang ano po namin nasa 8 pieces lang po. 8 pieces, 10 piso. Dati. Ano po, marami po, isang dakot po dati. 10 pesos po. Ayon sa mga tindera, mula pa sa Quezon Province, Benguet at Pangasinan ang mga siling labuyo na inaangkat ng mga tindera sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Posible raw na naapektuhan ng presyo dahil sa mga nagdaang kalamidad.
Hinala rin ng ilang mamimili na sadyang naapektuhan ng mga bunga ng sili dahil sa naranasang mga pag-uulan. Nagmahal na po sir, lahat naman ng gulay sir, nagmamahal na rin. Mahal na rin sir, ito katulad nito sir, 10 piso, kakonti maliit pa lang. Bukod sa sili, mataas din ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan mula sa highland vegetables gaya ng repolyo, lettuce at wumbok. Mataas din ang presyo ng patatas. May kataasan din ang presyo ng native vegetable gaya ng talong na aabot na sa mahigit 100 pesos per kilo. Ayon sa Sambang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan ang pagtaas sa presyo ng gulay ngayong tag-ulan. Apektado kasi ang supply ng gulay. Pero asahan daw na sa mga susunod na linggo ay unti-unti na ring babalik sa normal ang presyo at supply ng gulay. Siguro temporary lang yan pagka hopefully mag-settle yung situation, baka bumaba naman na po. Chris, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang monitoring na isinasagawa ng Department of Agriculture sa mga taniman ng gulay at ng sili sa iba't ibang panig nga sa probinsya ng Pangasinan para malaman kung gaano kalawak yung danyos na iniwan ng nagdaang mga bagyo, ganun din ng habagat. Samantala, dito naman sa Malemgas Public Market, ayon sa mga negosyante, sadyang apektado raw talaga yung quality ng mga inaangkat nilang gulay sa Bagsakan Market. Ang ginagawa nila, dinidiskartehan na lamang para ma-dispose pa rin nila yung kanilang mga panindang gulay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Beep 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 sa mga motorista, big time oil price hike ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, halos 2 pesos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman ang taas presyo sa diesel, habang sa kerosene may dagdag na 1 peso sa kada litro. Panibagong hike yan sa gasolina kasunod ng rollback noong nakaraang linggo. Ika-4 naman na sunod na linggo ng hike yan para sa diesel at kerosene. 2 hanggang 3 bagyo inaasahang papasok sa PAR ngayong Agosto ayon sa Pag-asa. May ulat, CJ Turida. Aabot sa 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto base sa pagtaya ng Pag-asa. Ang 2 sa inaasahang bagyo ay kikilos mula sa Northern Visayas o Central Luzon patungong Northern Luzon. Tatahakin naman ng isang bagyo ang Taiwan o Southern China. Doon sa information domain, doon na natin makikita kung ano itong lakas o category itong possibility na papasok sa Philippine Area of Responsibility po natin. Ngayong linggo, asahan pa rin daw ang epekto ng hanging habagat ayon sa Pag-asa. Localized thunderstorm, pagsapit po ng hapon, yan po ang asahan natin. Pagdating po ng madaling araw din, nagkakaroon pa rin tayo ng localized thunderstorm. Samantala, 2 bayan at isang syudad pa rin sa Pangasinan ang nakararanas ng baha dahil sa mga nagdaang kalamidad. Ang Kalasyaw at Dagupan City, bumababa na yung tubig baha, samantalang sa Bautista may 2 barangays na reported na binabaha. Karamihan sa mga evacuee nakabalik na sa kanilang mga bahay. May naiwan na lang na 21 families katumbas ng 85 individuals sa Regional Evacuation Center sa Kalasyaw ayon sa PDRRMO. Kaninang umaga, ibinaba na rin sa white ang alert status ng tanggapan. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging maingat at handa sa anumang sakuna. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. 60 days na price freeze ipinatutupad sa probinsya ng La Union matapos na manalasa ang bagyong Emong. Narito ang report. Hindi biro ang naging epekto ng hagupit ng bagyong Emong sa probinsya ng La Union. Libu-libong kabahayan ang nasira kaya isinailalim sa state of calamity ang probinsya. Agad ipinatupad ng DTI ang 60 days price freeze sa La Union. Mahigpit na binabantayan ng DTI ang mga pamilihan at supermarket para matiyak na walang mananamantalang negosyante sa panahong nasa state of calamity ang lalawigan. Tinututukan ng ating mga price monitoring teams ang compliance ng ating mga retailers and wholesalers. Regular na may nag-iikot na DTI personnel sa bawang public market. Mahigpit na minomonitor ang presyo ng basic commodities gaya ng kape, asukal, noodles at canned goods. Kung ano yung presyo namin noon, ma'am, ganun din po ngayon. Hindi po kami, yun pa rin. Yes, ma'am. Kasi ma'am, may nasalanta na ngayon po, magtataas ka pa, di kakawawa naman sila. Ang hirap ng buhay. Tapos magtaas pa ng presyo, ma'am? Opo. So dapat mabantayan talaga yun, ma'am? Opo. Kumusta ba ang presyohan ngayon, ma'am? Walang pagbabago so far?
So far ma'am, wala pa naman po. Samantala, sa datos ng Luwelco, 74.70% na katumbas ng 375 barangays ang mayroon ng supply ng kuryente sa La Union. As of August 3, 2025, kabuang 127 na barangay na lang ang walang supply ng kuryente. Patuloy pa rin ng Luwelco, katuwang ang iba't ibang electric cooperatives para mapabilis ang restoration ng kuryente sa probinsya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga wika na nanganganib ng mawala nais pasiglahin ng Komisyon ng Wikang Filipino para maipasa sa mga susunod na henerasyon. Narito ang report. Kaluyanan, Arta, Binatak at Malaweg. Kabilang ang mga ito sa mga nanganganib na mawalang wika sa Pilipinas. Ipinresenta ito ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa araw ng Buwan ng Wikang Pambansa 2025. Kaya ngayong Buwan ng Wika, isa sa binibigyang diin ang pagpapasigla sa mga nanganganib na wika. Paraan daw ito na hindi makalimutan at maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Meron tayong 135 na wika at sinasabi meron tayong 32 naman na nanganganib. Kasi meron tayong batayan din na pamantayan sa language endangerment na ginagamit ng Komisyon sa Wika para sabihin kung nanganganib na at nanganganib na maglaho yung isang wika. Nararapat lang daw na habang bata pa ay sinasanay ang mga bata sa kanilang wika para mapreserba ang mga ito. Kaya ang panawagan natin dapat ang ating ginagamit sa pang-araw-araw na talakayan, diskurso, pagpapalitan ng mga kuro-kuro at opinyon kahit sa media. Dapat natin pinalalawig ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. May mga proyekto rin daw ang KWF para mapreserba ang mga nanganganib na wika. Meron tayong bahay wika sa Abukay, Bataan na nagsimula pa po ng 2018 at hanggang ngayon po ay sinusubaybayan namin dahil ang LGU po ay nangangasiwa na po ng bahay wika sa Abukay, Bataan. Patuloy raw ang pagbibigay ng KWF ng pagsasanay sa mga guro at elders na siyang magtuturo sa mga kabataan. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, kakaibang bonding ng baboy at mga aso kinagigiliwan sa Badoc, Ilocos Norte. Silipin sa report. Kinagigiliwan ang kakaibang banding ng baboy at mga aso sa Badoc, Ilocos Norte. Mistula kasing magkakaanak ang kanilang kilos. Ang mga aso, tila nanay ang turing sa baboy. Madalas magkakatabi silang natutulog. Minsan nakasandal pa ang mga aso sa baboy. Ayon sa may alaga sa baboy at mga aso, talagang kakaiba ang kanilang banding na parang magkakadugo. Isang pugad naman ng green sea turtle ang natagpuan ng mga otoridad sa Sitio Hisded, Barangay Radiwan, Ivana, Batanes noong Martes. Nauna nang nakadiskubre ng pugad ng mga green sea turtle sa Sitio Itnalman ng Barangay Radiwan. Nilagyan ng protective barrier ang mga nesting site. Bukod sa DENR, mahigpit din itong binabantayan ng LGU at mga opisyal ng barangay. Katuwang din ang pulisya sa pagbibigay ng proteksyon sa mga ito. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Unang araw ng Satellite Registration and COMELEC sa Bangaldan National High School, dinagsa ng mga estudyante. Sundan sa report. Alas
8 pa lang ng umaga kanina, ganito nakahaba ang pila ng mga estudyante sa unang araw ng satellite voter registration sa Mangaldan National High School. Hindi inaasahan ng COMELEC ang dagsa ng mga estudyante dahil marami na ang nagparehistro sa unang 3 araw ng voter registration. Nauna mo po yung encoder natin. Basta hindi po mag-fail yung mga gadgets natin, machine natin, makikita po natin more or less 300 plus. Kabilang sa maagang pumila para magparehistro ang 18 anyos at first-time voter na si Jerome Valdez. Malaking bagay sa kanya na sa eskwelahan ay sinagawa ang voter registration. Maraming tao pero madali lang naman po. Sinamantala rin ni Moises ang satellite registration para makapagparehistro at makaboto sakaling matuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa December 2025. Convenient po. Mas madali pong puntahan. Tas yung location po is alam na po ng karamihan. Mahigit 2,000 ang target registrants ng COMELEC Mangaldan. Pero sa dami raw ng mga nagpaparehistro ay inaasahang lalampas pa sa mahigit 2,000 ang total registrants hanggang sa matapos ang August 10 na huling araw ng voter registration. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 85% ng mga mag-aaral sa Dagupan City ang nagbalik eskwela ngayong August 4 matapos ang kalamidad. Ang detalye sa report. Perfect attendance at bakas sa mukha ng ilang grade 1 pupil na ito ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City ang excitement sa kanilang pagbabalik eskwela ngayong araw. Matapos ang halos 2 linggong walang pasok bunsod ng mga nagdaang bagyo at hagupit ng hanging habagat. Ngayong umaga, sa tingin ko, they are very excited talaga kasi halos lahat sila, attendance pa lang, full pack na, wala akong absent, all present. Ikinatuwa rin ng ilang magulang ang muling pagpasok sa paaralan ng kanilang mga anak. Ngayon, masaya na kasi, siyempre, yung mga bata po, 1 week po na wala po silang pasok yung mga lesson nila, late na sila. Dapat, yung mga lesson last week, kailangan nilang habulin ngayon. Sa tala ng paaralan, nasa 85% ng kabuang bilang ng mga mag-aaral ng West 1 ang pumasok ngayong araw. Posible raw na ang ibang bata ay nagkasakit dahil sa epekto ng nagdaang kalamidad o binabaha pa ang bahay ng ilan kaya hindi pa nakapasok. Tiniyak ng mga guro na malinis na at ligtas ang mga silid-aralan, lalo na ang mga classroom na ginamit ng mga pamilyang lumikas noong bagyo at ilang mga pinasok din ng baha nitong nagdaang linggo. Kung ano yung mapipili namin, kung mag-a-add kami ng extension kami ng time or magsa-Saturday class kami para mapunan yung parang 10 days na walang pasok. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong namuong low pressure area sa silangan ng bansa. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Mas mahina na ang habagat ngayon kumpara noong mga nakalipas sa linggo. Ibig sabihin, mainit at maalinsangan na ulit ang panahon sa halos buong bansa pero may tsansa pa rin ng ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Cordillera, Isabela at Cagayan. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Supply ng bigas at iba pang produkto sa Itbay at Batanes nagkukulang na dahil sa masamang panahon. Ayon sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil yan sa nagpapatuloy na masamang panahon doon. Karamihan kasi sa mga supply sa Itbayat ay galing sa Basco na dinadala roon sa pamamagitan ng bangka o eroplano. Pero dahil maalon ang dagat, pahirapan ang pagbiyahe. Mahigit 2 linggo nang umuulan sa probinsya. Kulang na ngayon ang supply ng bigas, mais at feeds. Halos wala na rin daw laman na produktong petrolyo ang mga gasolinahan. Inaasahang makapaghahatid ng relief goods ang nakatakdang missionary flight ng Philippine Air Force patungong Basco. Biggest names sa showbiz at kapuso executives nagsama-sama sa GMA Gala 2025. Tunghayan sa report.
Star-studded, sophisticated, and heartwarming, the GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable stunning moments. Elegant in white, sina PBB Celebrity Collab Big Winner duo, Mika Salamanca at Brent Manalo. Big winners din ang dalawa na nanalong couple of the night. Glowing as always, si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming naman si pambansang ginoo David Licauco in his soft cream pink tuxedo, deserving of his GMA Gala Best Dressed Award. Talaga namang on spotlight si Barbie na looking fierce in her wine red tube gown. Serving fierce queen energy rin ang kanyang Beauty Empire co-star Kylie Alcantara, who won the Best Dressed Award. Scene stealer naman si Carla Abellana na lalong nagmukhang glowing sa kanyang sunny yellow gown. Another scene stealer is PBB Celebrity Collab third placer Esnir na maladyosang atake sa kanyang blue and white outfit. Giving big star vibes naman ang kanyang kaduo na si Charlie Fleming in her orange butterfly-inspired outfit. Kinilala namang big young star of the night si Will Ashley. Rumampa kasama ang kanyang mom na si Clarice de Guzman. Big young star of the night din si My Father's Wife actress Wynonna Collins. Blooming and giving superstar energy si Shuvi Etrata in her white gown and deep red rose-inspired shawl. Looking dapper din ang kanyang date, ang kanyang TDH na si Anthony Constantino in his white tuxedo. Hiwalay na rumampang dalawa sa blue carpet. Exuding elegance ang Dust Bia duo with Dustin Yu in white tuxedo and Bianca De Vera in nude pink gown. Royalty personified naman si Kapuso primetime king and queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bago rumampa sa blue carpet, nag-shine na ang Dongyan sa Get Ready With Me video kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Donning a hand-painted gown, looking like a fine work of art naman ang global fashion icon na si Heart Evangelista. Kasama ang asawa na si Senate President Chis Escudero. Heart stealer naman si Alden Richards sa kanyang all-black tuxedo. Hall of Famer na sa GMA Gala Award si Alden, along with Heart, Marian, and Dingdong. Simple yet sophisticated ang sanggang dikit for real stars, Jeneline Mercado and Dennis Trillo. Power couple din ang dating ni Bianca Umali at Ruru Madrid in gold and cream ensemble. Elegant din sina The Clash hosts at Kapuso couple, Julian San Jose at Raver Cruz. Looking ethereal ang mga past at new gen sangre. Kylie Padilla, Faith Da Silva, Sania Lopez, Kelvin Miranda at Angel Garjan. Bukod sa celebrities, serving dignified looks ang GMA Integrated News personalities. Present din sa GMA Gala 2025 ang GMA Regional TV News anchors na sina Chris Oniga, Cecil Kibud Castro at Sara Hilomen Velasco. Naroon din syempre ang GMA Network executives sa pangunguna ni President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez, at GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin si dating GMA Network President Menardo Jimenez at Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Thank you for being with us for all these years. And we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion, and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.